Napatay sa umano'y hazing ang isang 14 anyos na binatilyo sa Santa Maria, Bulacan. At kaugnay po niyan, makakausap natin si GMA News stringer Romel Ramos. Romel, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali sa iyo, Connie. Yes, Romel, makikibalita lamang kami kung may update ba. Ano ba yung nangyari dito sa sinasabing hazing victim na 14 anyos lamang? Connie, nakaburol na ngayon sa kanilang tahanan itong biktima na si Christian de la Cruz, 14 anyos at grade 8 student. Residente ito ng Santa Clara, Santa Maria, Bulacan, na binawian ng buhay nitong Miyerkules habang nilalapatan ng Lunas sa Bulacan Medical Center matapos magtamo ng internal injury nang sumalang siya dito sa hazing ng isang gang na kung tawagin ay True Brown Style o TBS gang. Ano ulit yun? Ano ulit yung pangalan ng gang? TBS, True Brown Style gang. Street gang ito, Connie, hindi ito isang school of fraternity. I see. So may mga naaresto na ba tayong suspect at if ever yung mga suspect ba ay mga minor de edad din tulad ni itong biktima? Ang arestado na ko ni itong isa sa pangunahing suspect na si Bryle Christian Pitas, 25 anyos ito. Habang nasa kustodiya naman ng Social Welfare Development Office, ang tatlo pang mga minor de edad na suspect kasama dito ang isang babae pa. Bukod dito sa apat, ay may isa pang 15 anyos na lalaki na suspect din ang nakatakas at pinaghahanap pa ng mga otoridad. Alright, so ito ay hindi to school-related, kumbaga na gang, ano? Oo, Connie. So yung mga magulang nitong bata na nabiktima, ano na ang reaksyon nila? Paano ba? Magsasampa ba sila ng kaso? Ano ang kanilang susunod na hakbang? Naisampa na yung kasong paglabag sa anti-hazing law resulting to homicide laban dun sa mga suspect. Pero itong ina ng biktima na si Aling Linda de la Cruz ay masamang-masama ang kanyang loob, Connie, dahil sa sabi niya, nakita niya kung paano naghirap yung bata na binawian ng buhay doon sa ospital. Nakauwi pa ito actually after no hazing, sinundo pa siya doon sa palengke and then nagreklamo ito na hindi makahinga. Yung pala ay nadurog na raw, nabasag na raw yung atay nito. Aba, grabe pala talaga. Ano? So ano yung mga tama base doon sa autopsiya o kung meron mga isinagawa na dito sa biktima natin? Saan ba tumama mismo? May tama ba sa ulo, sa mga parte ng katawan? Ano ba yung pakidetalye lamang? Ayon dito sa ina ng biktima, Connie, ang talagang isa sa naging dahilan ng pagkamatay ay yung pagkakabasag ng kanyang pinsala ng kanyang atay. And then yung ibang internal organ ay nasira na rin daw dahil sa pagkakabugbog kagaya ng lapay. Kaya itong bata ay nahirapan ng huminga at malaunan ay hindi na rin kinaya yung tindi. Pagdating pa lang daw sa ospital, Connie, ay sinabi na ng doktor na critical ang lagay ng bata. Alright, dito naman tayo sa nahuling suspect na 25 anyos, Romel, ano? Meron na ba siyang mga sinabing pangalan ng mga kasamahan niya na maaaring gumawa rin, ano? At hindi na minor de edad din at pwede na talagang makulong tulad niya? Lumalabas, Connie, siya yung pinaka-leader nitong TBS gang. At itong mga kasama niya ay mga minor de edad na ito raw mismo ang mga nagsibugbog doon sa biktimang si Christian de la Cruz. Siya raw bilang leader ng gang ay nanonood lamang ng ginagawang hazing. Yun ang kanyang depensa. So binugbog pa, hindi lang ito talaga pinalo ng paddle, ano? Ganun ba? Linawin ko, Connie, walang nangyaring pagpapalo ng paddle. Ang tawag nila dito sa parte na ito ng hazing ay 30 seconds massacre. Oh my. Butado ito, Connie. Lahat ng miyembro, sinumang miyembro ng gang ay pwedeng bumugbog doon sa neophyte within 30 seconds. Oo, nadetalye ba nitong leader, no, na suspect at nakakulong ngayon na 25 anyos, kung may mga gumamit, halimbawa, ng brass knuckle, ano? O kaya naman sumipa, yung mga ganong klase talaga na nakakamatay, ano, kapag tinamaan ng isang tao, syempre sa maselang parte ng katawan? Wala naman. Ang depensa ng suspect, paliwanag niya, ay wala naman daw silang ginamit na anumang matigas na bagay laban dun sa neophyte. Pero aminado siya na talagang open yon na bubugbugin sa loob ng 30 segundo. Pero ayon dun sa ina ng biktima, Connie, inampas pa raw sa pader itong anak niya. Grabe. 14 years old itong biktima, Romel, ano? Yes. May malaki bang pangangatawan nito o maliit na bata? Payat ba siya? Ano ba ang... Connie,
maliit lang yung bata. Kung ikukumpara nga doon sa isa sa suspect, ay talagang iindahin ito yung gulpe. Napakaliit pa ng bata. Yung 14 anyos, as in, may kaliitan lang itong biktima. Oo, bukod dun sa biktima na nasawi, meron bang naikwento itong nakapiit na suspect ngayon kung meron pang iba na nakasali doon sa gang at kanilang in-initiate? Wala, Connie. Ang sinasabi nitong suspect, ang nagpresenta raw na sumama doon sa nilang gang ay itong mismong biktima. Alright, maraming salamat GMA News Stringer Romel Ramos para naman sa nakakalungkot talagang update na yan. Ano?